Okay, mga kapatid, magandang gabi po sa lahat at salamat sa Diyos, mga kapatiran. At nandito naman tayo, nandiyan na naman kayo para mag-abang ng mga spiritual gems na atin pong matututunan from the Holy Scriptures. Samahan niyo po ako sa atin pong pag-aaralan at nais ko lang pong sabihin sa bawat isa na napakaselan ng atin pong pag-aaralan tonight. Nasabi ko pong maselan sapagkat ang pag-aaralan po natin ay ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Hindi po natin i-discuss ang about sa, halimbawa sa butterfly, okay, hindi po mathematics, okay, hindi po about yung earth crust, hindi po ganon, hindi po tungkol sa ocean o sa Bermuda Triangle, mabababaw pong pag-aaral po yan. At kapag yung mga topics niya ang ituturo mo, kailangan mo lang diyan ng knowledge, ng information. Pero kapag ang pinag-usapan po natin ay salita ng Diyos, especially yung pagka-Diyos ni Kristo, honestly, natatakot po ako, baka magkamali ako, baka sumobra, baka magkulang, kasi parang yung boses ko ay, at yung sinasabi kong mga salita, pwede kasing ma-misrepresent ko ang Diyos at ako po'y magkamali. Isa pa, kapag nagpipreach ka ng gospel, hindi lamang yung veracity ng scripture, hindi lamang yung truthfulness ng doctrine ang tinitignan dito, kundi yung puso natin. Alam nyo naman, kapag magtuturo ka lang ng mga secular subjects, wala namang moral requirements dyan. Okay, kahit na ikaw ay LGBT, wala pong problema. Okay, kahit galing sa sugalan, no problem. Kaya lang, pag ito na ang pinag-usapan, Bible, truthfulness of God, veracity of the Scripture, merong Holy Spirit, grabe po, lahat po yan ay tinitignan. Kaya, pag-pray nyo rin po ako na dahil ako po ay may takot sa aking puso sa gabing ito. At nawa, alam niyo naman si Lord, hindi lang nakatingin sa fluency ng salita. Pwede kasing maganda ang salita, flowery, pero sa likod po ay may mga evil intention o may mga wrong intention, nakakatakot po yun. So yan po ang aking prayer at pag-pray nyo rin po ako dahil napakahalaga po talaga nito, mga kapatiran. So ang atin pong text ngayong gabi ay makikita sa John 14 verses 5 to 7. Napakaigsi po nito. Sinadya kong maigsi para maintindihan po natin ang verse 6. Samahan niyo po ako, basahin ko po ang scripture. Thomas said to him, okay, Lord, sabi ni Thomas, we don't know where you are going. Hindi namin alam kung saan ka pupunta. So how can we know the way? Logical naman ang kanyang tanong. Hindi ko alam kung saan ka pupunta, so hindi namin alam yung daan. Ang sabi ng verse 6, sabi ng ating Panginoon, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Tapos ang sabi niya pa, no one comes to the Father except through me. At ang sabi ng verse 7, if you really know me, notice yung word na really, if you really know me, you will know my Father as well. In fact, from now on, you do know Him and have seen Him. Mabibigat po itong salitang ito ng ating Panginoon. 3 talata, pinilit, o kaya ay binabuti ko na 3 verses lang para mabigyan po natin ng katwiran yung sinabi ng Lord na I am the way, the truth, and the life. Okay po. So, mga kapatiran, mukhang si Thomas bilang isa sa mga disciples ni Jesus Christ ay talagang marami pa ring hindi nalalaman. At palagay ko si Thomas ay representation ng lahat ng mga disciples doon. Imagine ang sabi ni Thomas, hindi namin alam Lord kung saan ka pupunta. Naisip ko lang, hindi niya kaya talaga alam na si Jesus Christ ay babalik na sa langit. At ang sabi niya, hindi namin alam kung saan ka pupunta, so hindi namin alam ang daan. Remember sa mga previous passages, sinabi na rin niya ni Lord na ako ay may pupuntahan na hindi niyo alam. At ang kanyang mga kaaway nagsasabi, saan kaya siya pupunta?
pupunta kaya siya sa Greece para magturo doon? Sapagkat kapag may sinasabi si Jesus Christ, siyempre malalim ang kanyang mga salita, siyempre Diyos po yan. Hindi naman yan galing sa human strata. Tagalangit po yan, Diyos po yan. So talagang malalim ang kanyang mga salita. Maraming hindi na maabot ng tao. Ang gusto ko lang maintindihan nyo mga kapatid sa gabing ito, mukhang si Thomas ay marami pang hindi alam at ang kanyang mga kasamahan. Pero alam nyo, sa totoo lang, 3 taon na mahigit nilang kasama si Lord sa mga sandaling ito. Okay? Pero lagi at lagi pa rin silang may nadidiskubre sa Panginoon. Talagang ang Diyos natin, kahit naman ikaw at ako, hindi ba gabi-gabi, meron tayong mga spiritual gems na nakakatas. Hindi tayo nazi-zero. Laging 5, 4, 6 na katotohanan gabi-gabi ang ating natututunan. Kaya walang boring na araw sa atin, di ba? Walang boring na preaching night. Maging sa kanila din, palagi pa rin silang may natututunan. So, sa mga sandaling iyon ay meron na namang i-reveal si Lord sa kanila nang sabihin niyang, I am the way, the truth, and the life. At meron na naman siyang bubuksan na parang isang bahagi ng kanyang nature at yun ay ginagawa ni Lord sa kanila every day. So mga kapatid, hanggang dito sa panahong ito na papasok na nga siya sa Passion Week, papasok na po siya i-arrest na siya sa chapter 18, remember, chapter 14 tayo, pero nandun pa rin ang kanyang revelation. In fact, nakaka-relate po ako sa sinabi ni Paul na si Paul na po ito mga kapatid. Remember, si Paul nakarating na po yan sa langit ng mga langit. Nakita na po niya ang langit na hindi niya pwedeng i-describe kasi nga hindi kayang i-describe. Pero alam niyo, sabi ni Paul, itong kanyang description about Jesus Christ, ang nakikita niya kay Jesus Christ parang malabong salamin, parang blurred, parang blurry pa rin. Kasi mga kapatid, ang punto ko lang, si Jesus Christ talaga ay mysterious. At kumbaga sa katawan ng tao, kahit nag-aaral na tayo tungkol kay Jesus Christ, parang ang nakikita lang natin sa Kanya, yung kuko pa lang niya, parang ito lang ang nakikita natin sa Kanya. Kaya napaka-interesting ng Diyos natin. Hindi siya katulad ng tao na pag may nakasama ka na mga 3 months, 6 months, halos kilala mo na siya from head to foot. Pero si Lord, palagi siyang may mga revelation sa kanyang sarili. Ang tema ko tonight ay pinamagatan ko po na I am God's being too wise to be mistaken. Yung salitang I am ay palaging sinasabi ng Bible. At sa aking tema ay ipinaliliwanag ko dito, makikita na po natin dito na yung salitang I am, ang equivalent po nun ay God's being. Yung pagka-Diyos ng Diyos. At yan po pag-uusapan natin tonight, mga kapatiran. Ipanalangin natin na magkaroon talaga tayo ng encounter sa Diyos ngayong gabi. Ang question natin ay, why are the I am statements connected to the divinity of God? Ang ibig ko lang sabihin dito, bakit ang I am na mga statements ni Jesus Christ ay nakaturo o nakakonect sa pagka-Diyos ng Diyos? Na kapag sinabi ni Jesus Christ na ako, o kaya ay I am, ang equivalent agad nun ay pagka-Diyos ng Diyos. Okay, so mga kapatid, na una kong sagot ay ganito. John 14:6 is connected to 6 more I am statements of Jesus Christ in the Gospel. Yung John 14:6 na pinaka-passage natin tonight ay connected pa po yan sa 6 pa na I ams ni Jesus Christ na nasa gospel. Specifically, sa gospel lang muna tayo. Okay, so babasahin ko isa-isa mga kapatid, yung mga I am ni Jesus Christ dito po sa gospel. Okay, ang sabi ni Lord sa John 6:35, Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Yan po ang sabi ng Panginoon. So makikita na po natin ang salitang I am. At sa aking preliminary na tinuturo sa inyo, kapag sinalita ni Jesus Christ ang salitang I am,
ay hindi lang ito nagpapakita ng isang word picture, kundi ito ay talagang connected sa pagka-Diyos ng Diyos. Parang kapag sinabi ni Jesus Christ ang salitang I am, equal footing po yan sa salitang Diyos. Kaya nga po mga kapatid, mapapansin niyo po, nang sinabi ni Jesus Christ na bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako nga, binato siya, babatuhin siya ng mga Hudyo. Sapagkat sa kanila mga kapatid, sa kanilang framework, yung salitang I am, yun po ay talagang ang equivalent po nun ay Diyos. At ngayon, ito na naman, ito po mga kapatid, sinabi na naman ni Jesus Christ ng tahasan, I am the bread of life. John 6:35. Ako ang tinapay ng buhay. Okay. John 8 verse 12, I am the light of the world. Ang sabi ng verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Hindi na muna natin bibigyan ng pansin yung mga parang kahulugan nitong light of the world. Ang gusto ko lang munang ipakita sa inyo ngayong gabi, for the sake na matapos natin tong aking preaching na ito, ay gusto ko lang ma-emphasize sa inyo na si Jesus Christ ay palaging nagsasabi ng statement na I am, na ang I am pa lang ito ay connected o nakakabit o equal footing sa salitang divinity of God. Kaya kapag ito sinasabi ni Jesus Christ ay by implication, okay mga kapatid, sinasabi talaga niya na siya ay Diyos. So pagdating sa John chapter 10 verse 9, ang sabi doon ni Lord, I am the door or I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. So yan po, sinasabi niyang that I am the gate, I am the door. John 10:11, ang sabi naman dito, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ako ang mabuting pastol. Ayan po. Another pa po, sa John 10:25, ang sabi niya mga kapatid, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. So ito na po yung pinakapanglima, I am the resurrection and the life. Number 6, ito po yung passage natin sa John 14:6 na sinasabi niya na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ando na naman po ang salitang I am at sinabi niya na ang karugtong po ay I am the way, the truth, and the life. Another, the last verse, the last I am statement of Jesus, John 15 verse 1, I am the true vine and my Father is the gardener. So mga kapatid, makikita po natin ang 7 I ams of Jesus Christ. At ito po ay pagpapatunay na si Lord ay merong ini-imply sa kanyang mga listeners kung sino talaga siya. Alam niyo sa totoo lang mga kapatid, kahit na hindi po sabihin ni Lord, kasi ang sabi po ng mga kalaban natin, saan mo dyan makikita na siya'y Diyos? Sinabi bang siya'y Diyos nang sabi niyang I am the bread of life, I am the light of the world, I am the door, I am the good shepherd, I am the resurrection and the life, I am the way, the truth, and the life, I am the vine? Nasaan dyan ang salita na letra por letra na siya ay Diyos? Pero mga kapatid, bagamat hindi niya sinasabing siya ay Diyos, pero yung word na I am, na statement ni Lord, yun po ay ang equivalent nun sa theology, maging sa Old Testament na pupuntahan natin, yun po nagpapakita na siya ay Diyos. Pero isa pang argumento ko mga kapatid na gusto kong bigyang pansin, hindi kayang i-claim ng tao ang mga salitang ito. Sinong tao pwedeng magsabi, I am the bread of life? Sinong tao pwedeng magsabi that I am the light of the world? Sinong tao pwedeng magsabi that I am the resurrection and the life? Sinong tao pwedeng magsabi that I am the truth and the life?
Yung iba pwede pang masabi na I am the vine. Pero yung iba dito, mga kapatid, only God can state that. So mga kapatiran, alam niyo naman si Lord, nang siya nasa lupa, you have to understand na siya po ay naparito and He took the form of a servant. Hindi siya in fact, yung kanyang pagka-Diyos, ang sabi nga sa aklat ng Philippians, hinubad niya po yun eh. Kaya nga nang dumating siya dito, talagang parang sa totoo lang, itinago niya ang kanyang identity. Tinawag lang siyang Son of God, pinanganak siya ng mahirap na tao, naging tatay niya sa laman ng isang karpentero, pinanganak siya sa isang Nazaret, na doon po sa Bethlehem, na isang lugar na hindi naman talaga kilala. Hindi nga siya pinanganak sa hospital. Parang kung mapapansin mo ang pagdating ni Jesus Christ, yung kanyang incarnation, punong-puno talaga ng humility, napaka-low profile, napaka-ordinaryo, mga kapatid. Minsan nga, mababa pa sa ordinaryo. So mga kapatiran, you have to understand ang ating Panginoon. Ang kanyang atake ay iba. Kaya nga yung ibang mga walang relasyon sa Diyos, especially, may mga religion sa ating paligid ngayon na wala silang kaalaman sa ating nalalaman. Palagi silang nakatingin sa, bigyan mo nga ako ng verse by verse na sinasabi ni Jesus Christ na ako'y Diyos. Hindi talaga nila naintindihan. Pero alam natin, mga kapatid, that Jesus Christ is simply more than man. Yun lang, mga kapatid, na yung salitang I am the resurrection and the life. Yung salitang life, yung salitang resurrection, wala namang ganun. Walang normal na tao na kapag namatay, nabubuhay sa kanyang sarili. Walang ganun, mga kapatid. Wala ring tao na kayang bumuhay ng patay na namatay na sa loob ng 4 na araw. Walang taong pwedeng magbigay ng mata na makakitang isang taong bulag for 38 years. Walang invalid na tao na pwedeng tumayo ora mismo sa pamagitan lang ng a few statements. Only God can do that. Walang taong pwedeng magsabi sa dagat na tumahimik ka. Walang ganun. Kaya kung titignan nyo ang pasikot-sikot ng buhay ni Jesus Christ, you will suspect that Jesus Christ is more than man. Nung ibaptize si Jesus Christ, bumaba ang Holy Spirit, nagsalita ang Ama. That's not man. Kaya mga kapatiran, ngayong gabi, sana hinihipo tayo ng Holy Spirit upang makikita natin yung mga sikreto ng Diyos na hindi niya ipinaalam sa iba, na hindi niya ipinahalam sa mga Pharisees, na hindi niya ipinahalam sa mga matatayog, kundi binubuksan ng Diyos ang mga mata ng mga taong mababa, nagpapakumbaba, at nagsusumamo sa ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, pangalawang sagot ko sa aking thesis question na what are the I am statements? Why are the I am statements connected to the divinity of God? Pangalawa ko sagot, the I am statement in John 14 verse 6 and the 6 more in the Gospels are all connected to the Old Testament time. So kanina, gusto ko lang pong ipaliwanag na yung 7 I am statements ni Jesus Christ, makikita po yan sa Gospels. Gospels pa lang ha, Matthew, Mark, Luke, and John. Ngayon mga kapatid, para tumibay ang ating tayo, ang ating claim, ang ating discussion, ang ating foundation, pupunta tayo sa Old Testament. Okay? At tingnan natin, mga kapatid, kailangan po natin ng tulong ng ibang libro para lumapad ang pundasyon ng ating pananampalataya. Sapagkat, alam niyo po, hindi pwede tayo magtayo ng doktrina sa pamamagitan lang ng isang verse. Kumbaga sa bahay, hindi ka pwede magtayo ng bahay na isa lang yung iyong poste, yung iyong pilar. So mga kapatid, I will invite you na tingnan po natin ang Exodus chapter 3 verses 13 to 14. At ganito nakasulat sa panahon ni Moses. Remember, Exodus, ang ibig sabihin ng Exodus ay exit. Pero bago sila maka-exit, kinakailangan harapin ni Moses ang Pharaoh, yung hari. At ito na po mga kapatid. Exodus chapter 3 verse 13, then Moses asked God, inuutosan na siya ng Diyos, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you.
And they asked me, what is his name? And what should I tell them? And God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. So mga kapatid, ito na yung panahon na kinakailangan na nilang lumabas para mag-worship. Pero syempre tatanungin siya ni Pharaoh, tatanungin siya ng mga Israelites. At ang Diyos mismo ang nagpakilala, sabi niya, anong pangalan? Imagine na, Moses is asking God, what is his name? And what should I tell them? And God said to Moses, I am who I am. Mga kapatid, tingnan niyo po sandali. Ang tinatanong ni Moses ay pangalan. Ang sagot ng Diyos, I am who I am. Meaning to say, sa Diyos, yung I am who I am ay pangalan. Sabi ni Moses, what is his name? Ang sabi ng Diyos, I am who I am. Okay. So mga kapatiran, ang pangalan ng Diyos ay iba sa atin. Hindi ang ating orientation, ang pangalang alam natin, Alfred, Jimmy, Lito, ayan, June. Yun ang ating orientation. Christopher, yan po yung ating orientation. Pero nang lumapit na si Moses sa Diyos at nagtatanong si Moses sa Diyos ng pangalan ng Diyos, ang sabi ng Diyos, I am who I am. Ako ay si ako nga. At ang sabi ng Diyos, ang utos ng Diyos kay Moses, Moses, this is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Ako ang nagsusugo sa iyo. I am has sent me to you. So mga kapatiran, at this point, nakakagawa na po tayo ng paninindigan na talaga palang may I am sa Old Testament. At ngayon, pagdating sa Gospel, madalas sinasabi ni Jesus Christ ang salitang I am. Kaya pala, ang mga kalaban ni Kristo, kapag binabanggit na ang salitang ito, itong statement na to, babatuhin siya. Sapagkat alam ng mga nag-aral na ito ang connotation ng salitang I am. Kaya nga ang aking tema is I am God's being. Balik rin natin, God's being, I am. Yung salitang ako, yun ang kanyang kabuuan, yun ang kanyang being, yun ang kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. Okay, so pumunta po tayo sa I am sa Old Testament. Punta naman tayo sa New Testament at tingnan natin ang ginamit na Greek word. Ang ginamit po ng Koine Greek ay, ang pagkakapronounce po niya ay eyi, emi. Eyi, emi. Nang ibig sabihin po is literally I am or it is I. Okay, nadagdagan po ang ating knowledge. Ang ibig po sabihin ng I am, it is I. Tama din naman, it is I. Ako. So sa Tagalog ng I am, ako, it is I, ako. Ang sabi dito mga kapatid, these usages referring to the 7 I ams have been the subject of significant Christological analysis. So mga kapatiran, ito palang mga I ams ni Jesus Christ at yung mga I am dito sa Old Testament at marami pa dito sa New Testament ay naging pag-aaral, mga masinsin na pag-aaral upang magkaroon sila ng pag-a-analyze kung sino talaga si Jesus Christ. Kaya nag-come up sila mga kapatid na talagang si Jesus Christ, ayon sa presentation ng Bible, ay isang Diyos. At gano'n naman nalilito ang mga INC. Ang Diyos ay Ama, isa. Si Kristo ay Diyos, di dalawa na. Binibilang kasi nila ng gano'n, mga kapatid. Hindi sila naniniwala na ang Diyos ay isa, pero pwedeng ang isa ay tatlo. Hindi po nila kayang tanggapin yon. Sa kanila, ang isa ay isa lang. Kaya nga, pagkausap nyo sila, laging ibabalik ka ilan ng Diyos. Laging ganon. Dahil hindi nga sila naniniwala sa 3 persons ng one God. So lagi kong ulitin ang aking argumento, pwedeng isang pamilya pero maraming tao sa loob, isang kumpanya, maraming tao sa loob, isang simbahan, o isang iglesia, isang bansa. Hindi po yan literally na isa. So mga kapatid, ganyan po natin yung inuunawa. Naniniwala tayo, ang sabi ng Bible, ang Diyos ay iisa. Pero pag binasa mo ang Bible from Genesis to Revelation, makikita nyo na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos din. So tatanggapin natin yung patotoo ng Biblia na ang Ama ay Diyos, ang Panginoong Jesus ay Diyos, at ang Holy Spirit ay Diyos. Wala tayong magagawa. Yun ang presentation
ng banal na kasulatan. At sa susunod na linggo o sa susunod na araw ay pag-uusapan naman po natin ng Holy Spirit. John 14, kasama na po dyan ang Holy Spirit. At makikita natin kung sino naman si Holy Spirit. So mga kapatid, ang sabi po dito sa aking material, the term I am relating to God appears over 300 times in the Bible. Napakarami pala. The term I am relating to God. Hindi kasama yung sinasabi ng mga tao na I am Jacob, hindi po yung kasama. Ha? The term I am relating to God appears over 300 times in the Bible. First in the book of Genesis chapter 15 and last in Revelation chapter 22 verse 16. This has led, eto na po, to the biblical God sometimes being referred to as the great I am. Pumunta po tayo sa Roman numeral 3. After Jesus claimed the I am statement in verse 6, He claimed His equal status with the Father. Dahil sa sinabi ni Lord na I am the way, the truth, and the life, at makita natin na yung word na I am ay equal footing sa being ng Diyos, sa pagka-Diyos ng Diyos. Pagdating sa verse 7, magugulat kayo mga kapatid sa sinabi ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ito. Pakinggan niyo po ito. Kainin po natin. Ano ang sabi ng Panginoon? If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do not know Him. You do know Him and have seen Him. Isa-isahin po natin para hindi po natin ma-miss out ito. Napakaganda po nito mga kapatid. Pero para lang ma-realize natin, gusto kong samahan niyo po ako from verse 5, verse 6 to verse 7. Ang sabi ni Thomas, Lord, we don't know where you're going. So how can we know the way? Jesus answered, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay, so naipakilala na ni Lord kung sino siya sa verse 6, kung sino talaga siya, yung word na I am. At ito ngayon ang parang synopsis. Ito yung pinaka-challenge. Ito po yung pinaka-conclusion. Ang sabi ni Lord sa kanyang mga disciples, if, conditional, if you really know me, yung word na really, napakatindi po para sa akin. Kung talagang, if you really know me, kung talagang kilala niyo ako, kung kilala niyo talaga ako, yung word na really know me, you will know my Father as well. Imagine mga kapatid, if you really know Jesus, you will know the Father as well. At ito matindi, na talagang baka batuhin siya ng kanyang mga kaaway. From now on, nung gabi na yon, sabi niya, mula ngayong gabi, you do know Him, referring to the Father, and you have seen Him. Imagine mga kapatid. Walang maliwanag na sinasabi na si Jesus Christ ay Diyos. Pero sa kanyang sinabi na yan, ano pang iisipin natin? Ano ang konklusyon natin? Ang sabi niya, mula ngayong gabi, kilala niyo na ang Ama at nakita niyo na ang Ama dahil sa Kanya. So mga kapatid, napakahalaga po nito. Ito po'y maiintindihan lang natin kung meron po tayong Holy Spirit. Kung talagang tayo anak ng Diyos, napakahalaga po nito mga kapatid. So may summary for tonight is naintindihan natin sana by God's grace, ang katotohanan ng Diyos na yung mga I am statement ni Jesus Christ are truly connected sa pagka-Diyos ng Diyos. Okay? At allow me to quote John chapter 8. Ang sabi po mga kapatid, very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Matindi po yun. Meron pa bang argumento, mga kapatid? Ang sabi mismo ni Lord, very truly I tell you, may word na truly, very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Ano ang sabi ng 59? At this point, they picked up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. Sa ibang translation o sa ibang libro, let's say Matthew, Mark, mga kapatid, ang sabi mga kapatid doon wala ka pang 50 years old. Sinasabi mong nandun ka na sa panahon pa ni Abraham. Parang sinasabi ng mga kausap ni Jesus Christ, matanda pa kami sa iyo. And yet you're saying na before Abraham was, nandun ka na? Doon mga kapatid. Yung salitang I am, again, ay isa na namang very clear
revelation na talagang si Jesus Christ ay siya yung I am sa Old Testament. Yan po mga kapatid. So tonight, magbibigay po ako ng ilang mga mahahalagang propositions. Dahil dito, ang aking pong isasuggest sa bawat isang nakikinig sa akin, trust the Lord Jesus Christ with all your heart since we know who He really is. Okay? So mga kapatid, sana po, burado na po yung ating mga pagdadoubt kay Lord. Sana sa ating gabi-gabi na pag-aaral, tumitibay tayo ng tumitibay. Hindi ka na madadaya ng INC, hindi ka na madadaya ng kung ano-anong mga religion. Alam niyo mga kapatid, kapag wala kang pundasyon, nako sa dami ng mga materials ng INC sa YouTube, sa internet, pag wala ka talagang foundation, talagang madideceive ka. Madadaya ka talaga. So mga kapatid, tonight I want to tell you, I want to encourage you to trust the Lord Jesus Christ with all your heart. Kung meron kang mga special needs, kung meron kang sakit, kung meron kang medyo broken ka tonight, at you feel meron kang mga uncertainties, okay, sa gabing ito, meron tayong kapatid na namatayan. Remember yung 2 nights nating ipinagpe-pray, kinuha na ni Lord. Kapatid, ang masasabi ko lang, Jesus is too wise to be mistaken. Dahil nga si Kristo ay Diyos, alam niya ang lahat-lahat. Napakatalino niya mga kapatid. Imagine, sinabi ng Bible, na si Jesus Christ ang may control ng lahat ng authorities, lahat ng principalities. Siya ang may control ng mga galaxies, hindi nagkakabanggaan ng mga planets. Imagine mga kapatid, imagine ang planet lang natin nakasuspend tayo sa air. Imagine mga kapatid, nakaupo tayo dito, iba sa atin kumakain, ang iba sa atin ay nakahiga. Pero we are actually nagta-travel po tayo sa isang vast universe. So Jesus is too wise to be mistaken. Kaya ang suggestion ko po, trust the Lord with all your heart. Okay? Since we know kung sino talaga ang ating Panginoon. Trust lang po ang kailangan po natin gawin. At isa pa, pagtiwalaan po natin ang kanyang mga affirmative judgments. Amen? Anong sabi niya? Ako yung tinapay ng buhay. Trust that. Ako yung ilaw ng mundo. Pagtiwalaan natin yun. Ako yung pinto. Diyan ka papasok sa akin. Ako ang mabuting pastol. Dadalhin niya po tayo sa mga green pasture. Ang sabi ni Lord, ako yung pagkabuhay na mag-uli. So kahit mamatay tayo, no problem at all. Kapag na-kay Lord tayo, nasa daan tayo, nasa buhay, nasa katotohanan. Kapag tayo ay na-kay Jesus Christ, nasa tama tayong puno. Nasa puno tayo ng ubas. At mamumunga po tayo. Hindi po tayo magiging lanta. Hindi po tayo basta-basta masisira hanggat tayo po ay connected kay Lord. So mga kapatid, sana tonight lagyan po natin ng parang muscle yung ating pagtitiwala kay Lord. Since na pinag-aralan natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoon, sana po ay lagyan po natin ng talagang lalim yung ating pagtitiwala. Kaya nga sabi ko dito, with all your heart. Yun lang naman ang gusto ni Lord Kung magtiwala ka sa Kanya with all your heart. Huwag natin siyang gawing parang mahina. Huwag natin isipin na siya ay parang sabihin nating walang alam. Nako, Jesus is too wise, mga kapatid, to be mistaken. Alam niyo minsan, mga kapatid, kapag nakakapanood po tayo ng mga documentary films, hindi ba? Yung mga ipinapakita yung mga nilikha ng Diyos sa ilalim ng dagat, nako, mamamangha po tayo. Yung mga kulay na mga hindi natin nakikita, purple, mga kulay na very parang violet na isda, na ibang-ibang itsura, na you don't see that kind of fish every day. And then iisipin mo, wow, God, you created those. Ang daming variants ng mga living things sa ilalim ng dagat na hindi po natin pa nakikita.
Grabe po mga kapatid. Tapos kapag may mga nakakapanood po ako ng ganyan, parang kapag nasa ilalim ka ng karagatan, parang isang daigdig na naman siya na may mga bundok, may mga valley, may mga strait, may agos, may mga halaman, parang it's another world mga kapatid. Tayo, ang exposure natin dito lang sa land. Pero meron pang ibang sanglibutan sa loob, sa kalaliman ng dagat. Kaya masasabi mo, God, you are too wise to be mistaken. Kaya mga kapatiran, wag na wag magdududa. Trust the Lord with all your heart. Pangalawa, trust the exclusivity of Jesus as the one and only way accepted by the Father. What is my point here? Magtiwala tayo na talagang isa lang ang kinikilala ng Ama. Isang password lang, isang person lang, exclusive lang yon kay Jesus Christ, mga kapatid. That's my point. Kung gusto po natin talaga makapunta sa langit, walang ibang pupuntahan. Isa lang ang binigyan ng exclusive na daan, at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi po baka ngayong gabi may mga nagtatanong, Pastor Jim, baka si Jesus Christ ay isa lang sa mga daan. Well, ang sagot ko po, exclusive po kay Lord. Yan lang po ang ibinigay ng Ama. Kaya nga sabi ng Lord, I am the way, sabi ni Jesus Christ. Ang ibig pong sabihin ng I am the way, I am the only way. Yun po. Halimbawa, kung tayo po pupunta ng taga Cavite ka, pupunta ka ng, halimbawa, taga Laguna ka, pupunta ka ng Quiapo, maraming daan, right? Pwedeng Antipolo, okay, pwedeng ito po sa may coastal, pwede rin po naman sa expressway, pwede po namang eroplano, okay, pwede din sa dagat, iikot ka. Pero kapag ang pinag-usapan po natin ay langit, there is only one way, and that is the Lord Jesus Christ. Minsan may mga nagsasabi sa atin na, di ba kinakailangan mo lang namang gumawa ng mabuti? Hindi po accepted kay Lord ang mabuti. Ang exclusive na paraan ay si Jesus Christ lang po. Naka-package po. At yung si Lord lang ang pwede po nating lalapitan. Ang sabi ng Panginoon, I am the only way. Ang sabi ni Lord, I am the only truth and I am the only life. So mga kapatid, sana po, loud and clear ito, wala pong makapagliligtas sa tao kundi ang Diyos. Kaya nga naniniwala tayo sa statement na wala makapagliligtas sa atin kundi ang Diyos, kaya dapat si Kristo ay Diyos. So mga kapatid, ang nagligtas sa atin ay ang Diyos mismo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi ganito po yan, hindi ka pwedeng maligtas ng tao. You know why? Kasi ang tao po makasalanan din. Kasi ganito po yan, kapag ikaw po'y marumi, ang tao po'y makasalanan. Ang sabi ng Romans chapter 3, all have sinned. Lahat po tayo ay makasalanan. Ibig sabihin, in layman's term, lahat po tayo madumi. Lahat po tayo ay punong-puno ng putik. Anumang hawakan natin, madumi po yun. So lahat ng mabuting ginagawa natin sa harapan ng Diyos, meron pa rin siyang traces ng karumihan. Dahil nga po, all over us, inside of us, outside of us, tayo po ay tinatawag na makasalanan. Kaya nga po ang ginawa ng Diyos, siya ang gumawa ng paraan. He sent His one and only Son. Ang Diyos nagkatawang tao. Yun po ang paraan. Sapagkat si Lord po ang tinatawag nating sinless. Walang kasalanan. At yun lang ang tatanggapin ng Diyos Ama na sacrifice. Yung may mamatay sa atin na tao, na tupa, na walang kasalanan. Kaya nga, kinailangan ng Diyos Anak na magkatawang tao para sa bawat isa sa atin. At sa Diyos, mga kapatid, wala siyang ibang sacrifice na tatanggapin, kundi yung ikanyang ipinadala. Kaya kay Lord, sa Ama, iisa lang ang daan, exclusive si Jesus, isa lang ang truth na kanyang tatanggapin, the truthfulness of Jesus, and si Jesus Christ lang po ang kaisa-isang buhay. Number 3, mga kapatid, maganda rin po itong number 3. Collectively, we should spread this powerful good news in the four corners of the globe. So mga kapatiran, sana po katulong ko po kayo. Katulong ko po kayo sa pagkakalat ng mabuting balita na ito, sapagkat marami po ngayon ang matatawag nating nakakaranas talaga ng spiritual malnutrition. Hindi po nila alam ang ating alam. Kaya sana po maging parang chismoso tayo.
Sana po gamitin natin ang online, ang internet. Gamitin po natin ang ating kapabilidad, ang ating kapasidad para maikalat natin ang katotohanan ito. Mga kapatid, although meron po tayong ilang mga problems, unang-una, the church in the couch. Ang ibig pong sabihin nito, marami po tayong mga members sa simbahan ang parang easy-easy lang. Yan po ang problem talaga. Parang kung meron po tayong membership na 100, siguro ang gumagawa lang ay mga 10% or mga 20%. So, malaki ang bilang ng mga church members na nasa couch. Parang ano lang sa couch, sa kanyang sofa, sa kanyang upuan at nagpapahinga at hindi niya iniisip kung paano magiging offensive ang gospel ni Jesus Christ all over the world. Pangalawa, mga kapatid, marami sa mga members natin ang learned, pero talagang passive. Okay? Ang ibig sabihin po nito, malamig, pero maraming alam. So mga kapatiran, ito ang ilan sa mga problema na kinakaharap natin. Kaya nga, dapat ay magamot po natin ito. Kinakailangan natin mag-pray, kailangan natin mag-usap, kailangan natin mag-dedicate ng buhay, especially nowadays, nakikita na po natin ang malapit na pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Alam niyo, isang araw may nabasa ako sa internet. Sabi niya, is it okay to be angry at God because of coronavirus? Bigla akong nanlata o bigla akong nalungkot sa tanong ng babae na ito. Is it okay to be angry at God because of coronavirus? Talagang nakita ko ang kanyang foolishness o yung kanyang ignorance. Imagine mga kapatid, okay lang ba, sabi niya, na magagalit ako sa Diyos dahil sa coronavirus? So mga kapatid, ang good side nito, alam niya na ang coronavirus ay pinahintulot ng Diyos. Pero ang hindi maganda ay nagtatanong siya kung pwede siyang magalit. So ang sagot natin, of course not. Ang sagot po natin is Romans 8:28. In all things, God works for the good. Judgment ni Lord ang coronavirus, padala ito ng Diyos sa atin, ginigising tayo ng ating Panginoon, may good side po ito, tinutulak lang tayo ng Lord para maniwala tayo sa Kanya at lumapit tayo sa ating Panginoon. Hindi po okay na magalit tayo sa Diyos dahil ang Diyos po ay Diyos. Wala pong obligation ang Diyos sa atin na tayo po ay Kanyang i-please. Ang gusto ng Diyos, matupad ang kanyang kalooban at alam niyang malapit na ang panahon, kaya kinakailangan niyang kumilos upang magising ang mga tao. Dahil mga kapatid, 3 to 4 months ago nang wala pang coronavirus, grabe po ang tao. Grabe po, masyadong makasanlibutan, masyadong makamundo, masyadong makalaman. Grabe po, kabi-kabila, nagtatayo, nakikita ko ang pagtatayo ng sogo. Grabe po. Kaya sabi ko, Lord, blessing talaga itong coronavirus. O ngayon, di sarado sila lahat. So mga kapatid, ayan po. Isa pa problema ng simbahan natin, majoring the minor. Ayan po, nandun po tayo, ang atin pong simbahan ay kumikilo sa mga minor na mga bagay. Naniniwala po ako na ang major po ay gospel explosion. Ang dapat po nating i-major ay evangelism. Ang atin pong dapat maging major ay kaluluwa ng mga tao, discipleship, one-on-one, making disciples, Matthew 28:19. Pero tingnan niyo po mga kapatid, sa 100 members ng isang simbahan, ilan doon ang nagkakalat ng mabuting balita? Ilan doon ang nagsishare ng gospel? Ilan doon ang gumagawa ng disciples? In fact, ako po, may mga members po akong alam, 5 years na sa church, wala pong naakay kahit isa. May mga members sa simbahan, 10 years ng Christian daw, pero wala pang na-disciple kahit isa. Ibig sabihin, may problema po talaga tayo. So mga kapatid, ito po ang mga dapat nating isaisip sa gabing ito. Nakakahiya sa Diyos na ating pinag-aralan. Kay Jesucristo na nagpakahirap kahit Diyos ay nagkatawang tao at mamatay para sa atin, para maging ganito ang simbahan niya. Hindi po tayo dapat manahimik. Hindi po tayo inutusan na manahimik. Inutusan tayo ng Diyos na pumunta sa mga bubungan at sumigaw doon ng mga salita ng Diyos. So yan po ang dapat nating gawin. So salamat po sa Panginoon. Salamat po sa pag-aaral na ito.
at umaasa po ako na tayo po ay nagkaroon na naman ng mga challenges. So I will invite you sa isang maigsing panalangin. Tapusin po natin ang ating Bible preaching sa isang prayer. Samahan niyo po ako. Salamat Panginoon sa gabing ito sa amin pong Bible preaching, sa amin pong online evangelism and online preaching and pag-educate sa mga tao namin sa buong Pilipinas. Dalangin ko po na lahat ng nakarinig, pagpalain nyo, gabayan nyo at ingatan nyo. Dalangin ko po na mga salitang naihasik ko ngayong gabi ay tutusok sa kanilang mga puso sa power at authority ng Holy Spirit. Bahala na po kayo sa mga salita ng Diyos na akin ibahagi, Panginoon. At mga kapatiran, sumaatin ng Ama, sumaatin ng Anak, at sumaatin ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Pangunahan tayo ng Diyos ngayon at bukas at magpakailanman. Ingatan nawa tayo ng Diyos sa magnanakaw sa gabing ito. Ingatan tayo ng Diyos sa mga sunog. Ingatan tayo ng Diyos sa masasamang tao. Ingatan ng Diyos ang ating pamilya at mga kabuhayan sa mga masasamang loob. Mga kapatid, may God bless you. God richly bless you. And may God enable us. Salamat po, Ama. Ito pong aming sama-samang panalangin sa napakatabis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, salamat po mga kapatiran. Good night. At bukas po muli kung buhay pa ho tayo mga kapatid. Good night and shalom. God bless us. Amen.